Okay, mga kalolodams, meron na naman tayong project para kay Baby Ringo. So itong project na to ay restoration ng playpen. Ito ay Educrate na playpen. So bakit ko siya i-restore? Kasi ito ay natambak na matagal at nagkaroon siya ng mga dumi. Tapos yung wear and tear niya nung ginagamit siya ng mga pamangkin ko. Tapos dahil nga matagal siya natambak, nagkaroon siya ng amag, nagkaroon ng mga watermarks. At sa katagalan ay may mga missing parts na rin. So dyan, papakita ko sa inyo kung paano ko na rin pinabricate yung mga missing parts para mabuo natin siya. So itong Educrate na to ay meron siyang wall climbing, slide, tapos may mga nabibiling accessories para pwedeng lagyan ng duyan at kung ano-ano pa. So ito ay medyo may kamahalan at ako yung nagpapasalamat sa aking kapatid, pinamana niya sa akin to. Pinaglumaan ng kanyang mga anak. At sabi ko nga magagamit to ni Ringo kasi ito ay pwedeng ma-develop ang kanyang motor skill. Dahil ang anak ko nga pala ay merong syndrome na Cornelia de Lange syndrome o CDLS. So doon ay delay ang kanyang mga mental development and physical development. So mas maraming activity, mas maganda para mas ma-develop siya. So ito yung mga kailangan lang natin, no? Yung sandpaper ulit natin, yung orbital syempre, gamit na gamit ko yan. Sa pagre-restore na to, syempre kailangan nating alisin muna lahat ng mga parts na hindi dapat mapinturahan. Tsaka yun ay lalaban pa natin. Magagamit pa natin yung kable na yun. So, yung mga handle ng mga pang wall climbing, inalis na rin natin. Para pag nagliha tayo, tuloy-tuloy. Mas madali kasi magliha pagka malinis na yung ating platform. Ang plano ko nga pala rito ay pinturahan ng varnish para mas tumagal pa ang buhay nito kahit mapaglumaan pa ay pwede pa nating maipamana sa iba nating mga pamangkin para sa baka kung papalarin ay kung magkaanak pa tayo ng bago, magagamit niya pa yan nang hindi naluluma agad-agad. Ito yung diferensya nung nalinis natin, no? Nakita nyo, laki ng pagkakaiba, di ba? Importante natin ginagawa yan, nililinisan muna bago natin applyan ng pintura. Dito nilalagyan natin ng number yung mga parts para if ever na i-reassemble natin, meron akong number kung saan ko siya ibabalik para hindi magkapalit-palit yung mga parts niya. Kasi mahirap na dahil wala akong manual nito kung paano siya buuin. Kaya doon na lang tayo mag-rely sa ating iniwan na markings. Ito yung pinakamatagal gawin, no? Kailangan mo talagang tiyagain na lihahin. Diyan na ako nagtanghalian sa labas kasi once na nag-focus na ako sa ginagawa ko, minsan nakalimutan ko na kumain at pinagluto na lang ako ni Mrs. Siyempre ayoko na nang magpahinga pa ng matagal para mas maaga nating matapos yan. Tinuloy-tuloy na natin ulit. Tapos na tayo magliha. So hanggang ngayon gagamit tayo ng sealer. Ayun yung pinakaunang coating natin para hindi i-absorb yung ating varnish. Gagamit tayo ng wood sealer. So mga dalawang coating yan ang ginawa ko. Mabilis lang matuyo yan kaya mabilis natin natapos yung batch na yan. Tapos yun nga hinabol natin yung init, no? Para mas madaling matuyo.
Gumamit din tayo ng clear gloss varnish. Ito yung pinaka final coating natin. Nagdalawang coat tayo nito para sigurado makintab at hindi na siya makaka-absorb ng mga watermarks. Kasi alam naman natin ng kahoy, every time na makakakuha siya ng tubig, ito ay kumukunat o naluluma agad. So yun yung magiging protection niya sa element, yung ating clear coat varnish. So ito na yung pinaka finished product natin. Napakakintab niya, di ba? Yun ang kagandahan sa varnish. Nagmukhang elegante, ayos. Ayan no, nakakasilaw yung kanyang kintab. Mukhang basa siya, di ba? Pero tuyo na yan. Ganyan talaga yung effect ng varnish. Trabuhin na natin. So yung mga tornilyo na yun ay no order sa website ng Edocrate. Kasi yung mga kanyang tornilyo ay luma at kinalawang na. Kaya pwedeng umorder niyan para sa replacement. So tinry ko din humingi sa kanila ng manual. Pero medyo matagal silang rumisponde. Kaya nainip na ako, binuo ko na. Kaya lang ayan. Ayan yung missing part. Nung binubuo ko na, kulang pala. Doon ko na-realize na meron palang missing part. So tinry ko din i-message sila kung may parts na ganun. Wala rin silang response. Kaya nag-provide na lang tayo ng sarili natin. Madali lang naman yun. Nag-dry fitting muna tayo para makuha natin yung sukat na kailangan natin dyan. Nag-manual tayo muna ng drawing. Nakuha ko na yung sukat dyan. So dahil meron naman ako mga scrap wood, tinira ko na. So ayan na yung parts na missing, nagawa na natin. Tatry na natin siyang ikabit. Pero bago pala natin ikabit yan, na pinturahan din natin ng varnish yan. Kasi yan, nilagyan ko na rin yan ng mga hole kung saan nilalagay yung tornilyo. Para once na natuyo na yung pintura niya or yung varnish, ay kakabit ko na lang.
Sinimulan na nating assemblein. Mahirap assemblein mag-isa yan, kaya buti na lang nandyan si Mrs. at ang kanyang kapatid na nagbabantay muna kay Ringo. Si Ringo, maya-maya yan, nanonood-nood lang yan, pero excited na yan. Tignan nyo, gusto niyang lumapit sa ginagawa ko. Ito na nga yung ating mini project na restoration at tapos na. So, sa susunod muli, paalam.